Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa Hope Prices. Aalamin natin kung isa nga bang scam yan. Alamin natin kung isa na namang rice investment scam kasi marami ngayon ang mga nagkalat na mga agricultural scam. Diba yung isang scam, yung Mocha Farm. Agricultural scam din yan. Yung dairy farm daw sila, nanghihingi din ng investment at tumaob na nga. At ito nga Hope Prices, ang negosyo daw nila ay pagbebenta ng bigas. At doon daw sila kumikita. At o-offer din sila na investment sa publiko. So titignan natin kung yan bang Hope Prices ay isa na namang investment scam. Sa ating pag-iimbestiga nga, ang nakita nga natin, ang tanging legality na pinapakita nila ay yung registration daw nila sa Colorado. Ganun na naman po ang modus, parang sa Mocha Farm, 'di ba? Ganyan din ang pinakita ng Mocha Farm na registered nga daw sa Colorado. Ganyan din noon ng Cowen. At alam nga natin, scam nga sila. Kasi nga wala silang secondary license at wala ngang secondary license yang Hope Prices. At syempre, wala din silang maipakilalang CEO dyan. Kasi wala naman talaga CEO. Kasi nga, scam pa niyan. So, doon pa lamang po mga kababayan, kulang sa legalities. Kapag ganyan po, walang secondary license, tapos nag-o-offer or naghihingi ng investment sa publiko, scam po yan. Scam po yan. At yung tanging pinapakita nilang legality ay yung registration daw nila sa Colorado. Yan po ang paborito ng mga companies, magpa-register sa Colorado. So, hindi po yan batayan ng pagiging legit. Yun, meron silang rehistro sa Colorado. Kasi dapat, kung mag-o-operate sila sa Pilipinas, dapat dito sila sa Pilipinas magpa-register. At ang modus nga ng Hope Prices ay katulad din sa Mocha Farm, A-Power, at iba pa mga companies na yung nagtatayo ng mga branch nila o opisina ay yung mga members. At meron nga daw silang operation center dyan sa Cavite. So yan nga pinagmamalaki nila. At yung mga members daw ay pwede raw mag-apply para nga mag-set up ng mga Hope Prices branch sa Pilipinas. So makikita nyo, yan ay modus ng mga companies ngayon. Hindi na sila mismo yung nagtatayo ng branch, yung mga members na, tapos bibigyan nila ng pondo para nga magtayo ng branch dito sa Pilipinas. At syempre, kapag tumakbo na nga sila, ang talaga masisisi at makakasuhan yung mga members na nagtayo nga ng branch. So ayan po mga kababayan, red flag po yan. Diyan pa lang po, dapat umiwas na kayo dyan sa Hope Prices. Kung nakapag-invest po kayo, umalis na po kayo dyan, humingi na po kayo ng refund kasi scam po yan. At kung wala kayong tiwala sa sinasabi ko, kayo na po mismo ang mag-verify sa Securities and Exchange Commission. Itanong po ninyo kung meron bang secondary license yung Hope Prices. At kung kayo po ay nagbabalak sumali dyan sa Hope Prices, wag na po dahil yan po ay isang Ponzi scam. At ito naman yung compla nila. Yung pinakauna nga, yun daw libre. So after 2 days daw ay kikita ka daw ng 320 pesos. So pre-purchase lang daw yan. Ang kasunod naman ay yung phase 1 na product na 640 pesos daw. At after 30 days daw ay kikita ka ng total na 768 pesos. Ang kasunod nga yung phase 2 product na worth 1,700 pesos. Ang total profit daw after 30 days ay 65%. At ang kita nga ay 2,805 pesos. Tapos yung phase 3 product naman nila ay 4,900 pesos daw. At ang pangakong kitaan niya after 30 days ay 80% profit. At ang makukuha mo nga daw ay 8,820 pesos. At meron pa silang isang offer na invest daw in all products at the same time. Ang total daw na kikitain mo ay 12,713 pesos after 30 days. So dyan pa lang po mga kababayan, too good to be true ang kanilang pangakong kitaan. Sa ngayon, wala pang double your money, almost double your money lang sa loob ng isang buwan. Pero kapag patakbo na yan, ay mag-o-offer na yan ng mga produkto na double your money or triple your money pa, parang yung Mocha Farm scam. At kapag nag-exit promo na nga yan, baka magbigay pa yan ng mga buy one take one katulad nga nung Mocha Farm. So habang maaga pa, habang nandyan pa, habang nagbibigay pa ng payout, mag-withdraw na po kayo. Dahil kapag naabot na nila yung quota nila o nagpapa-promo na yan, puro promo na, patakbo na po yan. Yung membership nga daw dyan sa Hope Prices
ay may iba't ibang level. Ang pinakamababa nga daw ay yung Hope Prices Ordinary Member. Magiging Hope Prices Ordinary Member ka daw pagka-sign up mo as Hope Prices Member. At kapag naging Hope Prices Ordinary Member ka nga, ay pwede ka na raw mag-invest. Magkakaroon ka rin daw ng extra na 320 pesos at syempre pwede ka na raw mag-promote at kumita ng commission income or DRB or Direct Referral Bonus. Pero dyan nga sa Hope Prices, pataas ng pataas dyan ang kikitain mo daw na DRB habang tumataas yung membership level mo. Ang kasunod nga ay yung Hope Prices Mentor Assistant. Pwede ka daw maging Mentor Assistant by passing the Mentor's Assessment and receive a weekly salary and assist mentors to manage the official group and teach how to make money in Hope Prices. So yan po ang susunod na level. So dyan sa Mentor Assistant meron ng weekly salary. Kaya nga makikita nyo todo-todo sa pag-promote yung mga members dyan kasi nga gusto nilang tumaas yung rango nila at meron silang maging weekly salary. Yun po kasi ang habol nila. Bukod pa doon sa DRB o Direct Referral Bonus. Ang kasunod na level ay yung Hope Prices Sales Representative. So, dyan naman, master the business skills daw of Hope Prices and pass the company's assessment. Form your own team and enjoy various job benefits of the company. So, ayan nga, ang company's assessment naman o yung assessment nga na Hope Prices ay depende doon sa dami ng marirecruit mo. Yan po ang batayan nila. At syempre, yung job benefits na sinasabi nila ay yung weekly salary na ino-offer nga nila. Ang kasunod na level naman ay yung Hope Prices Branch Manager. So ito nga, when your team reaches a certain size, you can apply to set up a Hope Prices branch. All operating expenses of the branch are borne by Hope Prices. Lead the team to open branches across the country and become a millionaire in Hope Prices. So ayan nga, puro mga kasinungalingan, mga false hope na naman ito ng isang company. So mga kababayan, wag po kayong papayag na maging branch manager. Dahil pag naging branch manager po kayo at tumakbo na nga yung mga pasimuno niya Hope Prices, ay madadamay po kayo sa kaso. Pwede kayong kasuhan ng mga downline nyo at pwede rin po kayong makasuhan ng Securities and Exchange Commission kasi kasabwat po kayo sa investment scam na yan. So wag po kayong papayag na maging branch manager niyang company na yan. So ito yung tungkol naman sa pagtatayo ng Hope Prices branch. So ito nga yung sabi ng Hope Prices, when your team grows to a certain size, pwede na raw mag-apply para daw mag-set up ng local branch in the Philippines. At lahat daw ng expenses ng branch ay sasagutin daw ng US head office. So parang Mocha Farm din, di ba? Sa US din daw sila. Pero alam naman natin, puro pambobola lang yan. So ano daw yung sasagutin ng Hope Prices? Yung daw renta, yung salary na staff, yung car rental fee, staff travel expenses, food expenses for branch employees, branch business reception fee at iba pa. Pero alam naman natin na pambobola lang yan at kapag tumakbo na nga, pababayaan na kayo ng mga pasimuno ng company na yan. Kaya nga mga kababayan, iwasan nyo na po yung Hope Prices at iwasan nyo po na mag-recruit. Maawa po kayo doon sa mga marirecruit nyo kasi alam naman natin dyan sa mga Ponzi scheme na yung mga huling nakakasali siguradong hindi na makakatanggap ng payout kasi nga tatakbo na yung mga pasimuno. At yung panghuling level nga yung Hope Prices Dividend Shareholder. Para ka daw maging Hope Prices Dividend Shareholder ay dapat daw maging excellent branch manager ka. So ibig sabihin marami ka dapat nare-recruit at ang monthly dividends mo daw or yung salary ay hindi daw bababa sa 500,000 pesos. So ang laki ng pangakong kitaan nila kaya talaga marami ang nasisilaw at gusto maging branch manager at maging Hope Prices Dividend Shareholder. At kapag na-list daw yung Hope Prices sa Nasdaq, ay ma-achieve mo daw yung financial freedom. Pero alam naman natin hindi malilist yan kasi scam po yung Hope Prices. Pinapaasa lang kayo, binobola lang kayo. Tulad lang din po yan ng Mocha Farm. Sana matuto na kayo na yung mga companies na yan, puro pambobola lang, puro mga kalokohan lang, kasinungalingan. Pero kapag nabot na nga nila yung quota nila, tatakbuhan po kayo niyan. Ang panghuling topic nga natin dito nga sa Hope Prices ay tungkol doon sa kanilang DRB or Direct Referral Bonus o doon sa commission. So kung ikaw daw ay ordinary member, level 0 ka daw, ang matatanggap mo daw na commission ay 6%. Kapag naging salesman ka naman daw ay nagre-range from 8
to 13% depende do sa level ng pagiging salesman mo. At kapag naging business manager ka, 15%, regional manager, 16%, branch manager, 17%, branch general manager, 18%, at dividend shareholder, yung pinakamataas nga ay 20%. So yun nga DRB ay depende doon sa rango o doon sa dami ng na-recruit mo. So dyan pa lang po makikita nyo na isang pyramiding scam at isang Ponzi scam yung Hope Prices. Ayan po mga kababayan, kumpirmado nga na Hope Prices ay isa na naman pong investment scam. Isang rice investment scam. Puro false hope lamang po ang idadala niyan sa inyo. Mari sa umpisa, bigyan kayo ng payout, padamahin kayo, pero alam natin sa huli po, kapag naabot na nila yung quota nila, ay tatakbuhan po kayo niyan, katulad nga ng Mocha Farm. Sana matuto na kayo ha. Sana wag na kayo sumali dyan sa Hope Prices dahil sigurado tatakbuhan din po kayo niyan kasi nga Ponzi scheme yan. Ibig sabihin, yung ginagamit na pang payout do sa mga naunang investors, doon sa mga recruiters ay galing po yan sa pay-in ng mga bagong investors. Kaya nga kapag konti na lang yung sumasali dyan sa mga companies na yan, ay tataob po yan. O kaya kapag naabot na nila yung quota nila, tataob din po yan. Kaya nga iwasan na po ninyo yung mga ganyan mga too good to be true na mga investment schemes. Dapat po mga kababayan, bago kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat mag-research ha. Mag-research kayo, i-check nyo lahat. I-check nyo yung legalities. Dapat kompleto sa legalities. Dapat may secondary license. At dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron pong mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Parang yung CCO Media Philippines, di ba? Nagpakita sila ng peking BSP registration. Pero nang i-verify natin sa BSP, sabi mismo ng BSP na peke yung dokumento, pati yung pirma, peke din. So talagang kumpirmado nga natin, scam din yung CCO Media Philippines. So kailangan maging maingat. I-background check nyo po yung kumpanya. Tignan nyo kung talaga bang totoo yung mga sinasabi nila, totoo ba yung mga claims. Kasi nga yung CCO Media Philippines, di ba, na-booking din natin na hindi naman pala talaga connected doon sa Clear Channel Outdoor na kumpanya na nasa US kasi nag-verify po tayo. Kaya dapat lagi pong mag-verify. Kailangan natin maging maingat kasi marami pong mga nagkalat ng mga scams. Lagi nyo po i-check yung website ng Securities and Exchange Commission or SEC dahil naglalabas po sila doon ng mga advisories para nga makaiwas kayo sa mga nagkalat na mga scams. At pwede nyo rin po i-check ito pong YouTube channel natin. Ito po News Up to Date. At pati na rin po yung YouTube channel ni Shemny Anyol. Pati na rin yung kanyang Facebook account kasi naglalabas din po siya doon ng mga videos para nga ma-warningan yung mga kababayan natin tungkol nga sa mga nagkalat na mga companies kasi ang dami talaga mga companies. May mga crypto trading scams, forex trading scams, yung mga agricultural scams, mga co-franchising scams at kung ano-ano pang mga klaseng scams. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.